Tatlong rice pa dining. Blockbuster ang pila sa maliit na karinderyang ito sa Project 4 sa Quezon City, ang Morning Sun Eatery. Isang liempo. Take out na lang. Take out lahat. Thank you so much. Lahat willing to wait. Matikman lang ang mga ibinibenta ritong mga lutong Ilocano. Pero hindi na ito pangkaraniwang karinderya lang dahil kamakailan lang ang Morning Sun Eatery napabilang sa listahan ng pinakamasarap na mga kainan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng prestigyosong Michelin Guide. Sa wakas, ang Pilipinas nasa mapa na ng Michelin Guide na siyang nagbibigay ng grado sa mga kainan at restaurant sa buong daigdig. Haliho kayo at tikman natin ang handog ng ilan sa mga kainang kinilala. Sa loob ng mahigit isang siglo, kinikilala ng Michelin Guide sa pamamagitan ng kanilang secret inspectors ang mga namumukod-tanging kainan na kapag napili, ginagawa ng tinatawag na Michelin Stars. Ang ibig sabihin ng 1 star, worth it puntahan yung restaurant mo. Pag nakatanggap ka naman ng 2 stars, worth it balikan ang restaurant mo. Pag nakakuha ka ng 3 stars, ito yung talagang worth it na talagang yun ang pinaka-destinasyon ng isang tao, yung talagang puntahan yung restaurant mo. First year selection of the Michelin Guide in the Philippines. Hanggang nitong nakaraang linggo sa pagtitipon ng ilan sa pinakamahuhusay na chef sa bansa, iginawad sa wakas sa ilang mga kainan sa Pilipinas ang pinakamimithing Michelin Stars. It's a validation na masarap ang Filipino food and magagaling ang mga Filipino chefs. May 25 mga restaurant at kainan din na nabigyan ng tinatawag na Bib Gourmand. Parangal sa mga kainang may exceptional na mapagkain sa abot-kayang halaga. At napabilang nga sa listahang ito ang Morning Sun Eatery. Haba na po ng pila. Good luck sa mga gustong pumunta ho rito ngayon kasi ang daming gustong makatikim nung kanilang signature na Ilocano dishes katulad ng dinakdakan at ng kanilang barbecue. Nay, matagal na ho kayo nakapila? Ilang minutes na po? Ikaw, kuya? First time po. Nag-scroll lang po ako sa TikTok, tapos nakita ko po na Michelin na siya. Tapos nakita ko rin siya sa other vloggers po na nagpunta dito. So gusto ko po siyang matry. Nakakwentuhan ko rin ang proud owner, si Nanay Elizabeth. Taga-Banggar kami, ma. Ilocano pala yung may-ari nitong Morning Sun. Nagswerte kayo! Congratulations na! Thank you, ma. Sumikat sila kasi binigyan sila ng Bib Gourmand ng Michelin. O, alam niyo ba yun, Nay? Nabigla lang po kami, ma'am, nung naaano na kami. Kasi hindi naman ala namin akalain na makukuha. At ang putahing marahil daw nakahuli sa panlasa ng mga Michelin inspector ang kanilang barbecue at dinakdakan ng mga Ilocano. So, ang una, Ito, ma'am, ito. yung karne, Yes, ma'am, hiwain natin. sa ano tiiwa yun ang dadakal? Oo, Basit. Doon sa mga nagtataka kung ano to, silot, small. Primera ng baboy. Anya dati ng small intestines niya. Oo, ma'am. Small oo. intestines. Anong year po kayo nag-start? 1995, ma'am. Ah. Nag-start kami. Kasi Tapos? yung dito sa kanto, kapatid ko po yung titinda dito sa kanto noon. So, nung bibitawan nung humawak na dito sa doon sa kabila, sa Ihawan, sabi niya, ate, kaya mo bang humawak ng kainan? Sabing ganon. Eh, di subukan natin, sabi ko naman, ma'am. Ang recipe para sa dinakdakan ni Nanay Elizabeth namana pa raw niya sa kanyang ama. Kasi yung tatay ko kasi dati, ma'am, pag may mga, alam mo naman sa probinsya, ma'am, yung pag may mga kasal, siya ang tagaluto kinukuha nila. Ideally, ulo ng baboy kasi konti lang ang taba. Tapos may texture kasi cartilage, yung malambot na Kailangan malambot buto kasi, na ma'am. crispy pag kinagat. Tapos dila, tapos atay. Yun ang mga parte na ginagawang dinakdakan. Ilang taon na kayo nang magta 30 years na kayo? Oo mo.
Anong sikreto para magtagal? Sipag at tiyaga, ma'am. Tulong-tulong naman kami yung mga anak ko dito. Nakatapos nga sila, ma'am, pero sabi nung panganay ko, dito na lang daw po sila, ma'am. So bukas kayo anong oras na 8, ma'am. 8 a.m. hanggang? Hanggang 10, ma'am. Wow! Minsan, pag mga mag-alas 10 na, may tatawag sa amin. Huwag muna kayo magsasara. Mga 6 na sasakyan kami. O di inaantay namin, ma'am. Sayang din yun, di ba? Oo nga. Walang particular na hiwa si nanay kahit sa karne. Yung suka nyo na, sukang Ilocos, sukang puti. Sukang puti, ma'am. Sukang puti na. Ito yung secret ingredient niya, utak ng baboy. Yun lang, mataas po sa kolesterol to. So, hinay-hinay na lang po. Mekos-mekos na. Okay, ayan. Ilang 30, kilo ma'am. po? 30 kilos? Oo, ma'am. 30 kilos na dinakdakan ng ginagawa ni Nanay Beth araw-araw. Ganyan kabenta. Tikman na natin. Gusto lang, tipanagraman ko nang. So kayo nga eh. Kasi ako, Hindi, ako okay lang. Okay na na. Kaya yun ang dinada yung customer namin kasi alam nila, ayaw nila ng maalat eh. oo nga. Merong mga banyaga na pumunta rito. Meron din, ma'am. Pero hindi nyo alam na yun yung mga, Hindi namin. baka yun yung mga judge o yung mga assessor ng Michelin. Hindi naman kasi sila nagpapakilala, ma'am eh. Basta Kumain lang kumain sila, lang. babayad din sila. Itong adobo, kada kaldereta. Siyempre, hindi ko na pinalagpas na tikman ang iba pang mga luto ni Nanay Beth. Kabilang na ang isa sa mga paboritong almusal ng mga Ilocano, papaitan. Ang sarap. Nagimas, apo, mangantayo. Harap. Para akong umuwi sa La Union. Sarap. Mga vlogger daw kayo. Anong tawag sa inyo? Bex Friends po. Bex Friends. Ano po akong Uy. Bex Friends? Aha. Bex Friends. Oh, yan. Anong kinain nyo? Lahat po nung nandun sa menu, in-order po namin. Okay. Yung last ko po titikman ng barbecue nila. Masarap. Sarap! Oy, parang exage naman to. Ganito siya, oh, sabi niya. Ang sarap! Kagatin mo naman muna para authentic. Kailangan lasahan ko muna bago ako mag-react. Ikaw react agad eh. Yung mga panlasa ni nanay na nilagay, hindi na overpower yung lasa ng karne. Dahil? Ano po yung smoky na... Oy. Anong pinakagusto mo sa lasa? Yung utak, parang nagka-utak din ako. Kasi may mga sikat na chef, si Erwan Yusaf, si Chef JP Anglo. Nakipirma na rin ako sa kanilang autograph wall. Susunod, ito yung Lola Helen Pansiteria. Puntahan natin sila. Sahog muna tayo. Specialty nyo? Bihon con lechon. Yan. Oh, marunong si Ma'am Jessica mag-alo talaga. Oo. Parang mama ko na nagluto. Oo. Pwede ko na kayong kompetensyahin. Ayun yan, natatalo na ako sa ito. Hindi po. Ang Michelin Guide itinatag 1900 ng magkapatid na Edward at Andre Michelin, mga French na nagmeme-ari ng kumpanyang nagbebenta ng gulong. Marketing strategy raw nila ito nung una para dayuhin ang mga kainan. Nang sa gayon, mapupudpod ang gulong ng mga sasakyan para makabenta sila ng mga gulong. Pero sa kalaunan, ang Michelin ang naging standard o gabay ng buong mundo kung saan ba masarap kumain. The Michelin Selected recognition goes to... Maliban sa Michelin Star at Bib Gourmand, may tinatawag ding Michelin Selected na kumikilala ng quality, consistency at character ng restaurant o kainan. At kabilang sa nakatanggap ng pagkilalang ito, ang pansiteriyang ito sa Barangay Santo Niño sa Marikina City, ang Lola Helen Pansiteria.
Hello po. Hi, Ma'am Jessica. Hello. Welcome to Lola Helen. Ay, naku, congratulations po. Congratulations po. Thank you. Kamusta ho ba kayo mula nung nabigyan ng Michelin recognition tong inyong naku. kainan? Masaya naman, masaya. Kaya lang po, sobrang busy. Dinagsa na ho kayo ng tao. Opo. Palagay niyo ho, bakit kayo nakilala? Sabi nila, masarap daw po yung pansit namin. Naalala niyo po ba na pumunta rito yung mga assessor o yung mga judge ng... Hindi po. Hindi rin namin alam na kasama kami dito. Pasok ho kami. Halika po. Oo. Pasok kayo dito. Sahog muna tayo. Ano specialty nyo? Bihon con lechon. Nag-alcohol na ho ako kanina, ha? Ayan. Carrots. Then po, Okay. dito lechon. Okay. Gano'n ho Lalagyan karami? natin 6 piece. Alam ko nga ho, yung mga pansit na may lechon, masarap eh. Kanino ho pinangalan tong pansiteria nyo? Si Lola Helen po kasi is yung may-ari ng property na to. Ngayon, ang unang umawak yung kuya ng kapatid ko. Ang Okay. pangalan noon, Nanay Helen. Okay. Tapos nag-turn over sa amin, sa mister ko, ginawa naming Lola Helen. Pag nakakita ka ng mga ganito, very Chinese ho ito eh. Yung malakas yung apoy, Opo, malakas. tapos yung wok talagang wow, mainit. Ganyan talaga yung arrangement ng mga kawali. Kaya lang ginagamit namin nung kusot. Kaya yan, winawalis mo talaga ng walis tingting. Tapos alam nyo ba, ito hindi nila hinuhugasan. Inugasan lang namin ng tubig. Hindi sabon, hindi tubig bawal lang. sabunin. Kasi parang kasama daw yun dun sa culture, pag-culture ng wok. Ayan na, umuusok na yung wok. Ayan Yun na. ang sikreto. Ayun. Tapos mabilis, di ba? Opo. Ayan. Hey! Lalagyan natin ng toyo. Ayan, Ayun, toyo. Tama ba halo ko, kuya? Tama? Pag mali yung halo mo, hindi masarap. Yan, dalawang sabay. Ayan. I have it in my jeans. O, ilagay na natin tong pansit. Ilagay natin ng sabaw. Ayan. Oh, marunong si Ma'am Jessica mag-halo talaga. Oo. Kailangan takpan kasi para mas steam. Ayan na. Ilang minutes po tatakpan? 2 minutes lang. 2 minutes. Parang mama ko na nagluto. Oo. Pwede ko na kayong kompetensyahin. Ay, yan. Natatalo na ako sa ito. Hindi po. Hindi po. Ayan na. Okay. Ganon. Kailangan maluwag lang yung ginagalong-galong. ibabaw. Okay, ayun. Ayun. So ito po yung single order. Opo, single order Magkano po. po ito, ma'am? 240. 240 pesos. So all in the family, yung mga kapatid ni Richelle, si Von at saka si Jerbin, nandun sa Kahera. Sila po, hindi po sila familiar sa Michelin. So, in-explain ko po sa kanila na talagang kilala tayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Okay, let's eat. Sarap. Yung simpleng-simple, swabeng-swabe, pero nalalasahan mo, malinamnam. Kasi siguro yung ipinansabaw nila at saka yung mga karne, may smokiness. Yun talaga. Kasi yung apoy ng wok, yun ang sikreto talaga sa Chinese cooking. Ano pong nagawa nitong restaurant na to sa buhay niyo, ma'am? Malaki. Siyempre, dito lahat ng galing. Pinangaral ng mga bata. Nakabili kami ng mga bahay namin. Tatlo. Hindi nila mabilang yung kanilang bahay. Nagtatalo si Ma'am at saka si Sir. Tatlo lang. Ang bahay nila. Katas ng pansit. Pasado rin sa Michelin Guide ang putahing ito, lechong biik, na ang tawag, kutsinilyo. Sa sobrang lambot ng laman at lutong ng balat, hindi mo kailangan ng kutsilyo para hiwain. Sakto na ang plato o platito. Isa pa sa mga nabigyan ng Bib Gourmand ng Michelin, itong restaurant na Kochi sa BGC. At hulaan niyo po kung sino ang may-ari nito. Sigurado ako, kilala niyo siya. Hello! Hi, Marvin!
Say hello to actor turned chef Marvin Agustin. Thank you for Congratulations! Thank you for coming. Wow. Uy, talaga naman. I'm making you a drink. Oh. 'Di ba? Para makaselebrate tayo. Sige. Yun ba yung celebratory drinks? Yes. Sangria. Kasi nga, Spanish ang cochinillo di ba? Oh, so Filipino and Spanish inspired yung restaurant, but more importantly, inspired by my childhood recipes and my travels. Oh. Yeah. Anong pakiramdam nung nakuha mo to? Wow, Bib Gourmand. Hindi makapaniwala sa award. Yeah. Sangria. Cheers. Yeah. Para sa ating lahat to. Oh, yes. Kasi finally, kinilala na tayo ng Michelin, di ba? Dati, ano lang tayo, abangers. Ngayon At saka hindi na. inggit match. Those with a Bib Gourmand recognition are Kochi. Ano daw ibig sabihin ng Bib Gourmand? Bib Gourmand is for restaurants that's serving not necessarily cheap and affordable, but value for money. Malaking bagay na yon. Oo. Kahit hindi pa star. Pero malay mo, di ba? Oo. Next year or the year after next. Sana star. Ay, nako. Baka hindi lang kami umiyak nun, baka maglupasay na kami nun. Kamusta after nyo manalo? Nag-triple. They're actually celebrating with us. These are parang mga loyal customers namin who's been coming here. Siguro tinitignan nila kung ano yung level ng restaurant na merong Michelin guide kasi this is something very unfamiliar to Filipinos. Miski nga sa akin, honestly, medyo unfamiliar ako dun sa buong process. Up to early this year, wala kang kamuang-muang? Parang kumalat sa industry that they were here late last year. Ah, talaga? They were brought by the DOT because somehow it drives good sales and good traffic to the entire F&B industry. Ang ating adhikain talaga ay magkaroon ng mas marami pang taon na madiskubre pa ang mga iba-ibang lugar at ang iba-ibang kainan dito sa ating bansa. This is where we roast yung mga cochinillo natin. Kunin mo na baka masunog. Papakita ko sa iyo. Ito yung ating cochinillo that we've been roasting for almost 3 hours. Wow. So, nagva-vary yung cooking time sa laki ng cochinillo, pero yung laki naman niya, konti-konti lang yung laki. Hello! Ayan, Hello, little piglet! Ayan. Okay. Marinated in our 12 herbs and spices for minimum 24 hours. Kwento mo nga, bakit sa lahat ng putahe, ito yung napili mong signature dish? Well, I love lechon. Minsan nagbabiyahe pa ako ng Cebu para lang kumain ng lechon pag ako'y nalulungkot. So during pandemic, I learned how to bake. Yung kaibigan ko na nagsusupply ng malaking ovens, binigyan niya ako ng Gibbs. Ano bang pwede kong gawin? I love pork. So naisip ko suckling pig. So buti isang supplier, tinuruan niya akong mag-butterfly ng biik. Tapos mahilig akong magtimpla ng mga rubs, sa steak, sa ganyan. So dilagay ko yung kung paano ko na-imagine na magiging masarap ang isang cochinillo. Mula nun, parang ang dami nag-i-inquire, pa-order, pwede mo mag-order. Nagustuhan nila. So now, we are in BGC. Pero Marvin, di ba, yung kwento mo is kwento rin ng pagbangon. Kasi alam ko nagkaroon ka ng problema di ba? Yes. So I've been doing it for like almost 2 years during pandemic. Dumaming orders. I had to talk to every customer sa lahat ng mga naging problema namin. Yung iba, naging mas loyal pa sa amin. Yung iba, mas naging kaibigan namin. Kasi parang nakita yung like sincerity dun sa mistake na nangyari sa amin. May leksyon sa kutsinilyo. Uy, nag-iintay na siya. Anong gagawin natin? Sige nga, masubukan. Ngayon lang ako gagamit nito. Dito sa banda sa face, ang laging medyo mabuhok. Sorry, kutsinilyo. Shave ka muna namin. Itong mga suckling pig nyo, locally raised? Marinduque. Marinduque. And Marinduque pigs are the best pigs. Ang star of the show. Tapos, we encourage actually our customers na gamitin yung kamay nila. Alam ko ang best part doon sa likod batok. Ang galing mo naman. Paghahalata. Mahilig sa
Iba eh, no? Iba yung lechon na malaki sa kutsunilyo. Iba. Yes. Marvin, alam mo, nakaka-proud ka. Kwento mo nga, saan ka nang galing? Paano ka nagsimula? Yeah, yung family namin na-challenge talaga nung nawala ng trabaho yung daddy ko. Tapos nakulong siya. Yung mommy namin had to actually work for the three of us na magkakapatid na lahat nag-aaral. Na kami yung pinag-aral sa private school pero kami yung pinakamahirap at hirap na hirap sa buhay na hindi nakapag-exam on time. Tuwing merong exam, nasa labas ako ng classroom. Kaya Kasi hindi nakabayad hindi ng nakakabayad tuition. ng tuition. But kami nga magkakapatid, nagtulong-tulungan kami para hindi masyadong mahirapan yung nanay namin. Kaya lahat kami nagtrabaho sa fast food, sa restaurant, hindi lang basta waiter or tagahugas. Nagsimula sa pagiging mascot. Umabot sa point na buong restaurant kaya kong asikasuhin at the age of 16. And then now you're the owner of, hindi lang itong kotse ang daming restaurant ng batang to. Okay ba to get into the food business? Okay kung mahal mo to, okay kung gusto mo to, dahil isa to sa pinakamahirap na trabaho, isa to sa pinakamahirap na negosyo. Very possessive itong negosyo na to dahil kailangan mo siyang bantayan at asikasuhin araw-araw. At hindi mo kakayanin mag-isa. You would need the entire team. Minsan mukha lang siyang glamorous. Sabi nga namin yung Michelin awarding, baka akala nila pag nakaapa ka ron, okay na. Yan ay total opposite ng trabaho sa loob ng restaurant, lalo na sa loob ng kusina. Kasi blood, sweat, and tears talaga ang aabutin mo. Pag binalikan mo yung buhay mo noon, showbiz, tas napunta ka sa food business, anong naiisip mo? Na yung journey natin yung tumitigil. Yung mga lessons natin, patuloy na patuloy kang itetest ng buhay, lalo na gusto mong gumaling. Pahirap siya ng pahirap. Isa siyang budol. Oo, yung salita na, pag magtrabaho ka para guminhawa ang buhay mo, hindi pala siya giginhawa ng ganun-ganun lang. Walang ibang formula kundi paghihirapan mo lang. Next level na hirap. Next level na hirap. Kung nagbibigay ka ng hard work dati, harder work pala dapat ngayon. Kaya nga importanteng gusto at masaya tayo sa ginagawa natin. Tatlo pa lang yan sa mga kinilala ng Michelin Guide. Sarap! Sa mga susunod na linggo, titikman din natin ang handog ng mga naka 1 star, 2 stars, at iba pang mga pinili sa kategoryang Bib Gourmand at Selected. Ang sarap! Matagal na nating alam na masarap ang pagkaing Pilipino. Pero dahil sa pagkilala ng Michelin Guide, kumpirmado! Marami sa ating mga kainan, world class! Mabuhay! Harap! Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangiti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya!
si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.